Okay. So, nung linggo po, ano yung topic natin? Dumudulas. Wait lang po. Ano yon? The way to calm the storm in our life. So, the way to calm the storm in our life. Siyempre, walang iba kundi through our Lord Jesus Christ. Yan po. So, through Christ alone. So, that is only the way to calm the storm in our lives. Alam niyo po, pag bubulay-bulayan ko, one time, paano ko ba napagtagumpayan yung mga unos or bagyo sa aking buhay? And na-realize ko na pag nandun ka sa gitna ng storm, hindi ka makakapag-isip ng tama. Hindi ka agad makakapag-isip ng kung ano yung systematic na gagawin mo. Kasi, nandun ka sa kalagitnaan, kagaya nung mga disciple. So, ang doon, kung paano mo agad masusolusyonan yung problema na yun na pinagdadaanan mo. But, nung na-realize ko yung accurate gospel, yun yung dahilan kung bakit pag dumadaan ang mga tao sa kanilang mga storms sa buhay, hindi nila alam ang gagawin. Bakit? Kasi nga, hindi na-imprint. Hindi na-imprint yung only Christ sa kanilang puso at isipan. Kaya naman, sa atin ngayon, sa time natin, tayo ay pinagpala dahil patuloy nating naririnig yung accurate gospel. At ito po yung nag-change ng ating mga imprints. That's why, this time na meron pa tayong mayroon tayong pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos, gawin natin na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi ito yung panahon ng ating pakikinig. One day, someday na meron tayong haharapin na mga bagyo o mga unos sa ating buhay. At dumating man yon, yung bagyo na yon, yung unos na yon ay hindi na magiging malaking unos o hindi na magiging malaking bagyo. Bakit? Meron ng na-imprint na tama sa atin. Before, wala. Kaya nararatel tayo kung dumadaan tayo sa mga problema. Kaya naman, walang ibang solusyon para malutas yung mga storm na yan sa ating buhay, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. At yun yung sinabi sa atin nung nakaraan. Okay? So, tingnan natin yung mga disciples. Yung mga disciples ni Jesus Christ, especially nung nandun sila sa bangka na yun, siyempre, karamihan sila sa kanila, alam nila yung kaparaanan sa dagat. Kasi unang-una, nasa tabing dagat lang ang mga tirahan nila. Kagaya halimbawa, nung sila, Pedro, di ba? Sila ay mangingisda. So, when they encounter the storm sa kanilang buhay, they try to solve the problem. Sinubukan nila na solusyonan yung naranasan nilang bagyo. So, ginawa na nila lahat ng paraan, naglagay na sila ng mga kung ano-ano para hindi lumubog yung kanilang barko. Pero, useless yung kanilang mga kaparaanan. Amen? So, hindi nalutas yung kanilang problema. And, ang kanilang mga ginawa at that moment ay hindi naging epektibo. Sometimes, ganun din po sa buhay natin. When we encounter problems and difficulties, we try to
to solve by our own, by our humanism way. Pero, yun nga, failure pa rin tayo sa ating mga pamamaraan. That's why, nung sila ay nagsikap na lutasin yung kanilang problema at hindi nila ito malutas, sila ay nagalit. Naalala ko lang, parang dahil hindi na nga nila malutas, lalo silang nagkaroon ng commotion. So, nagalit sila kay Jesus Christ. And nung kanilang ginigising na si Jesus Christ, bakit nagkaroon sila they know that Jesus is the Christ, di ba? But why they ask Jesus, Jesus, wala ka bang gagawin para sa amin? Wala ka bang, hindi mo ba kami iniisip? Hindi ka ba nag-aalala para sa amin? So, yun yung tinanong ng mga disipulo sa Panginoong Jesucristo. Pero, dahil si Jesus ay Kristo nga, so, siya ay kalmado lang. Siya ay kalmado lang at iniscold sila ni Jesus Christ dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, what Jesus want to see is our pananampalataya. Sa lahat po ng sitwasyon natin sa ating buhay, gaano man kahirap yan, yung ating pag-aaral, meron mga problema sa mga grades, para bang hinahabol mo na, pero bakit hindi ka, parang kulang yung time, kulang yung panahon para makahabol, pero humahabol ka. Alam mo yun, parang humahabol ka sa hangin at walang nangyayari. So, nagkakaroon tayo ng mga pag-aalinlangan. And iniisip natin, hindi pa ba sapat yung aking ginawa? Hindi pa ba sapat yung aking mga effort para mahabol ko kung ano man yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Yes. Because our effort is not enough to solve our spiritual problem. Because our problem nga is spiritual problem. That's why we cannot solve. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo na siyang magbigay sa atin ng kapayapaan doon sa mga problema na ating pong kinakasadlakan. Hindi natin ito malulutas. And sometimes, nag-a-against pa nga yung panahon or yung sitwasyon sa atin kapag tayo na yung pumikilo sa sarili nating kaparaanan. Nag-a-against, parang hindi sumasang-ayon yung mga bagay na gusto natin doon sa nais nating makamtan. Kaya naman, hindi ito nalulutas. Why? Because nga, our problem is spiritual problem. We cannot solve it by our own strategy, by our own effort, but what we need to do is to trust only in our Lord Jesus Christ. Siyempre, pag sinabing trust only in our Lord Jesus Christ, meron pa rin tayong gagawin. Halimbawa, pag hindi tayo maganda yung grade natin, mag-aaral tayo. Kapag hindi natin makuha yung increase or yung increase ng ating reputation sa work, di ba? Siyempre, kailangan nating magtrabaho. So that is what we can do. But para ipilit natin yung mga bagay na hindi para sa atin, hindi mangyayari. Why? Because Satan is always trying to hinder us. Laging nandoon si Satanas para hadlangan tayo. That's why, sabi nga kanina ng ating senior pastor sa Don't Watch Prayer, we must see the problem spiritually and not physically. Dahil pag tiningnan natin ito ng physically, wala tayong ma-achieve na answer. But if we see it as spiritually, at nakita natin, Satan intervene, God has a plan, this is God's absolute sovereignty, meaning, magiging kalmado tayo.
Doon lang tayo makakalma kapag nakita natin yung bagay na spiritual. Pero pag tiningnan natin, hindi, gusto ko mangyari ito, gusto ko maging top 1, gusto ko maging magandang leader or maging mahusay na worker o mahusay na teacher. Wait lang. Ibibigay yan ng Panginoon. But first, you have to come down. You have to come through our Lord Jesus Christ. Seeing that spiritually can achieve much rather than achieving it by our own effort, by our own self. Amen po? So, yun po. We must see the problem and see it spiritually and not physically. Gusto ko lang pong balikan yung ating pong scripture nung Sunday. Okay, sa verse 35. Verse 35. Then Jesus said, and then Jesus declared, tama ba? Wait lang, mali. Sa chapter 4 na, that day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat, and there were also other boats with him. So yung sa verse 35 and 36, sabi ni Jesus Christ, let us go. Let us pass over to the other side. Nung sinabi yun ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagsalita ng walang hesitation. Siyempre, siya ay Diyos. So, siya yung salita. Kaya, yung sinabi niya, pupunta tayo doon sa kabila. Then, yung mga disipulo, wala silang pag-aalinlangan. Pinauwi nila yung mga tao na kanilang tinuturuan and sumunod sila sa Panginoong Jesucristo. And then, nung sumakay si Jesus Christ doon sa boat, naupo si Jesus at nahiga. So, yung mga disipulo ay sumunod din doon sa bangka. Ibig sabihin, nung sinabi yun ni Jesus Christ na, let us go over to the other side. Tara, punta tayo doon sa kabilang yun. Ibig sabihin, merong mission si Jesus Christ. Meron siyang gagawin doon, kaya sabi niya, punta tayo doon. And, nung sinabi yun ni Jesus Christ na pupunta tayo doon, kasama yung mga disipulo niya, nangangahulugan yun na sagot sila ni Jesus. Na ano man yung mangyari, sagot sila ni Jesus. Amen? Same with us, we must trust the Word of God. We must trust God's Word. Kasi ang salita ng Diyos ay Diyos. Kaya naman, pag narinig natin yung salita ng Diyos, huwag natin itong hayaan na hindi natin maintindihan. First, makinig po tayo sa scripture reading. Kasi minsan, nakatuon na lang po tayo sa isusulat ng ating senior pastor or ng kanyang inihandang outline. Sometimes we are not listening to the Word of God Himself. Kaya, pagdating na doon sa mensahe, hindi na natin na-gets kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Una, pakinggan natin yung scripture. Kasi doon manggagaling yung pagbubulay-bulayan natin. So, yun ang kailangan. Kasi, panghawakan natin yung message na nandoon sa scripture na yun. Dahil napakahalaga nun, dahil yun ay salita ng Diyos. So, baguhin natin ang ating pag-attend ng worship. We must give importance to every aspect of our worship. Amen? Kasi, that is giving and receiving. Una, tayo muna yung magbibigay, tapos tayo yung tatanggap. So, scripture reading is receiving. So, para sa akin, napakahalaga ng scripture reading. That's why, nung sinabi ni Jesus, we will go, therefore, they will go. Ano man yung maranasan nilang mga sigalot, makakarating sila doon sa kabila. Ngayon, kung meron kayong tinanggap na secret covenant
sa ating Panginoon o yung inyong secret contract sa Panginoon, panghawakan natin yan. Dahil yaan ay magaganap. Amen? Mangyayari yan sa inyo, lalong-lalo na sa mga kabataan natin ngayon. And of course, kahit na tayo po na may edad na, mangyayari pa rin yun sa atin. As long as na pinanghawakan natin na ito ay secret covenant ko sa Panginoon. Secret contract ko sa Panginoon. Amen. So, hold on to that word. At ito ay mangyayari. Kahit na ano pang problems and difficulties na maranasan nyo sa pag-aaral nyo, na maranasan nyo sa mga relationship nyo, balang araw. But, pag pinanghawakan nyo yung secret covenant nyo sa Panginoon, it will come to pass. Amen? So, importante po yun. Itong verse na ito, na nagsasabi na, let us go, meaning may purpose, may mission si Christ. Kaya sila pupunta doon. And, anuman yung mangyayari, hindi sila mamamatay, hindi sila maaano. Dahil kasama nila ang Panginoon. Amen? Kasama ba natin ang Diyos? So, hindi tayo mamamatay. Ano man ang gawin ni Satanas para tayo ay hadlangan hanggang sa makarating tayo doon sa ating mission, hindi tayo papatayin doon sa mission. Amen? As long as may meron ka pang mission. Amen? And, yun ang kinakatakutan nating mga matatanda na na mga teacher, yung mga may edad na, teacher test. Ay, hindi pala. So, yun, natatakot tayo sa mga mangyayari. But, as long as we are in God's absolute sovereignty, don't worry and don't forget, God is with us. So, yun po, sabi ni Jesus, let us go over. So, nakarating sila, di ba? Kahit na marami ang nangyari sa loob ng bangka, so nakarating sila. At, ibig sabihin, kahit na may mga pangyayari doon na halos mamamatay na sila, pero hindi sila mamamatay. Si Jesus Christ, hindi siya ipinadala ng Diyos para sa dagat mamatay. Tama po? Siya ay ipinadala ng Diyos para sa krus ng Kalbaryo. Doon siya mamamatay para tubusin ang ating tunay na problema. Amen? Then sa verse 37 at saka sa verse 38, there was a great storm na dumating. So, merong malakas na unos nga na dumating sa kanila and marami ang nangyari habang sila ay nag-aantay na humupa yung bagyo. That's why kung ano-ano na yung mga ginawa nila para ma-solve ito, pero walang nangyari. Hindi nga nila ito na-solve. Sometimes, Christians, we also experience problems and difficulties, di ba? We experience storms na dumarating sa ating buhay. And in that storm, nandoon talaga na mahina tayo. Marami tayo, lalong-lalo na alam niyo po, di ba, na-experience na, lalo na kapag kapamilya. Kapag pamilya na ang napag-usapan at dumaan sa mabigat na sitwasyon, hindi lang, sabi nga, ang sakit ng kalingkingan ay damdamin ng buong katawan. So, ganoon din po, pag may problema ang isang bahagi ng pamilya, buong pamilya ay apektado. Tama po? That's why, yun talaga yung mga weak points natin pagdating sa family. But, don't forget that in every situation, meron tayong tatakbuhan. Meron tayong refuge. At ang ating refuge ay walang iba kundi si Jesus Christ. That's why in times of storm, we must run into our Lord Jesus Christ. Huwag tayong tumakbo kung saan-saan. Diba? Parang nung Ondoy at saka Ulysses, saka Yolanda, maraming tumatakbo doon sa HBAW, dito sa CES, sa MHS, pero marami din po ang tumatakbo sa simbahan. So, naisip ko lang, tama pala yung tinatakbuhan namin. Amen?
It's not literal. Hindi yung dahil, literal ka naman, pastora. Paano kung yung simbahan magiba? Ganyan, kasi noon may mga usap-usapan, naku, nasa tabi kayo ng ilog. Yung lupa ng ilog, malambot. Pag yan, ano yun? Parang, yung nag-slide. Anong tawag doon? Oo, parang nag-collapse, parang nag-landslide, taob yung inyong simbahan. So, sabi ko hindi, matibay yung yung simbahan namin, tsaka meron doon, may harang. Noon pa yun, nung time ng Undoy. So, maraming natatakot para sa amin, kasi daw baka lumubog, o kaya baka mag-landslide, ganyan. Pero naisip ko lang, once na si Jesus Christ yung ating refuge, hindi niya tayo hahayaan sa anumang sitwasyon na ating pong tinatakbuhan. As long as na kay Jesus Christ tayo tumakbo, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya habang tayo ay wala pang mga nakikitang mga storm sa ating buhay, siyempre, yung sa ngayon, mga kabataan pa kayo, hindi nyo pa alintana yung mga problema ng mga magulang nyo, siguro yung mga problems ninyo about grades, about kay crush, or kaya about sa inyong mga relationships, sa inyong mga classmates. So yun pa lang yung mga nararanasan nyo. Pero para sa inyo mabigat na yun, di ba? Para sa inyo mabigat na yun. Pero paano na lang yung inyong mga magulang? Di ba? Para yung inyong mga magulang na nandoon sa mga storm na yan. Kaya pag nakita niyo yung parents ninyo na nandun sa mga storms na yan, na nagkakaroon na ng problema sa mga relationship, sa family, so kayo po yung i-encourage sa inyong mga magulang. Amen? Huwag na kayong sumabay. Ano ba yan? Puro lang problema. Hindi na ganon, di ba? Dapat hindi na ganon dahil alam mo na Satan intervene in our life. That's why my mother or my father needs me. Sige ma, natuwa nga ako dun sa ni Sister Emily. Sabi niya, Emily Valdez, sabi niya, ay naku, siya sa forum siya. Alam niyo po, yung anak ko pa yung nagpalakas ng loob ko. Dahil nawalan siya ng wallet. At ang sabi ng anak niya, hayaan mo na, ma, isipin mo na lang na tumulong ka sa mahirap, na nangangailangan at kailangan ng pera. Huwag mo nang isipin yung 9,500. Bira mo 9,500 ang laman ng wallet. So, nahulog po sa kanyang, sinuksok niya sa kanyang motor at doon sa motor, hindi niya naisip na inilagay niya doon. So, nawala. And sabi niya pa sa mama niya, hayaan mo ma, nasa absolute sovereignty ka ng Panginoon. May purpose si God kung bakit nawala yung pera mo. O dahil nawala yung pera niya, umattend ng Bible study. So nandun siya. Dahil in-encourage siya ng kanyang magulang. So, yung bagay na yon ay malaking bagay para bumangon yung ating mga mahal sa buhay, ma-encourage sila, at magpatuloy. And kayo rin naman, ganun rin naman ang gagawin ng inyong mga magulang or ng inyong mga mahal sa buhay. Okay, so, yun po, yung great storm, no problem because meron tayong refuge. Amen? Meron tayong kanlungan na tatakbuhan. Meron magkakanlong sa atin. Mag-iingat sa atin para hindi tayo kung sino man yung humahabol sa atin or kung sino man yung yung nais gawin nung humahabol sa atin. At isa lang naman yung kalaban natin sa mundong ito, walang iba kundi si Satan, di ba? At si Satan lang talaga yung hahabol sa atin. Wala nang iba. That's why we have to run to our refuge. Only Jesus Christ. Amen? And sa verse 38 hanggang 40, yung disciples nga, akala nila na wala nang ginagawa si Jesus. Akala nila na hindi sila ililigtas ng Panginoon. That's why, nung ginising nila si Jesus Christ, sabi nila, hindi ka ba nag-aalala para sa amin? Pero, nirebuke sila ng ating Panginoon.
At sinabihan sila na wala ba kayong pananampalataya? Hanggang kailan nyo kami na makakasama? Hanggang kailan nyo ako na makakasama? So yun yung rebuking ni Jesus Christ sa kanila. Parang sa inyo din, mga students, hanggang kailan kayo magtatanda? Ganyan. Hanggang kayo magtatanda. Joke lang yon. So, yun lang. Halimbawa lang yun. So, yun. Nirebuke sila. Parang kami rin sa mga pastoral, sinasabihan kami, hanggang kailan kayo ninyo maaalala yung aking mga itinuturo sa inyo? Hindi habang buhay nakasama ko kayo. Ayun, ganun. Parang naalala ko rin yung word na yun nung ako po ay dalaga pa. Kasi nung nagkaisip na ako na tulungan yung family ko, ako na yung sumuporta sa family ko. Tapos, sabi kong ganon, hanggang kailan ko kayo tutulungan? So, parang ganon. So, ganon din yung sinasabi ni Jesus Christ, hanggang kailan kayo matututo? Hindi nyo ako habang buhay kasama. So, nirebuke sila ng ating Panginoon. And after that, Jesus Christ show. Ipinakita niya sa kanila yung kanyang pagka-Diyos, na pinatigil niya yung storm, pinatigil niya yung malakas na hangin, malalakas na alon, pinatigil niya ito. And namangha yung kanyang mga disciple dahil doon sa kanyang ginawa. So, tayo din po, once na tumawag tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo sa ating dinadaanan na journey. Kung journey ito na ating nilalakaran, hindi niya tayo iiwanan. Kasama niya tayo. At the moment na tumawag tayo sa Panginoon, laging nandoon ang kanyang kasagutan. Hindi man ngayon, maaaring bukas, o maaaring sa ibang araw. That's why, sinasabi lagi sa atin, be still. Huwag tayong laging ura-urada. Huwag tayo laging nagmamadali. Once na meron tayong problema, be still. And know that I am God, declares the Lord. So, yun yung kanyang salita. Lagi nating tandaan na itong buhay natin, itong ginagalawan nating mundo is not only physical things. Kung physical yan, kahit magmadali tayong solusyonan yung problema natin, pwede. Pero hindi nga everything is physical. Laging merong spiritual na bagay na kailangan natin na makita and i-analyze kung ito ba ay fact ito. Spiritual fact ba ito o real fact, actual fact? But the most important thing is we must see it as spiritual fact. Amen? So let us not forget that message that we received yesterday or nung Sunday. Dahil napakahalaga po nito para lagi natin pong pagbulay-bulayan at i-apply ito sa ating mga buhay. Amen po. So, ngayong hapon, actually, hindi namin alam kung sinong magme-message. 4:35 na yata nung nabasa ko na eto yung magmamensahe. That's why, hindi talaga ako nakapag-prepare. And alam ko naman na meron kayong mga kopya ng message nung Sunday, kaya hindi ko na inulit pa sa inyo. So, kung ano lang yung aking nag-impact sa akin, yun po yung mga sinabi ko sa inyo. Huwag natin kalilimutan na i-analyze palagi na ang ating kanlungan ay walang iba kundi si Hesukristo lamang. And ang makakapagkalma lang sa atin palagi, kapag may problema tayo, walang iba kundi si Jesus Christ. Pag inisip natin na ito ay spiritual na bagay, nasa absolute sovereignty ako ng Panginoon, at may magandang plano ang Panginoon, so kakalma tayo doon. Tama po ba? Pero kapag inisip mo na, ano kayang solusyon, ano kayang gagawin ko, magkakaroon pa tayo ng anxiety sa ating mga buhay. Kaya, lagi nating tandaan,
yung spiritual fact, and then absolute sovereignty, and God has a will or has a plan for us for this kind of situation na meron tayo. Amen po? Kagaya ngayon, kagaya kanina, may purpose si God kung bakit hindi pa sinabi ni Pastor Lee kung sino yung mga message. Siguro gusto lang talaga na matanggal gusto lang tanggalin sa akin ng Panginoon yung takot ko sa pagharap sa inyo. Kasi yun talaga yung yung lagi kong ayoko magturo sa maraming tao. Kaya gusto ko lang doon sa cell group o kaya sa Bible study na maliit, malakihang crowd na parang ayoko. Kaya parang sige, kayo na lang ganyan. Pero gusto ng Panginoon na ma-change yung spiritual status ko. Kaya God has a plan, God has a purpose for everything. Amen po? So, ganun din po kayo. Pag kayo rin yung inassign, huwag niyo pong ipasa sa iba. Tayo lang po kayo. Amen po? Kahit na prayer, sila na lang. Kagaya nung may patay, sabi ko, ikaw mag-opening prayer, siya na lang. Sabi naman isa, siya na lang. Sige, ako na lang. Kaya ganun. So, laging may purpose si God para sa atin yun. Para sa atin. Kaya, ano man yung assignment na ipasa sa atin o ipagawa sa atin, we can do it and God has a purpose. Amen po. So, always kasama natin ang Diyos. Amen. At laging gusto ng Diyos na buhay tayo. Hindi tayo nalulugmok, hindi tayo patay, and hindi tayo talunan. Nais ng Panginoon na lagi tayong alive. Because the life of Christ is in us. The Holy Spirit is in us, di ba? So, there is no chance. Wag na nating bigyan ng chance yung kalungkutan na maghari sa atin. Dahil nasa atin yung buhay. Amen ba? Kahit na mayroon tayong problema, kahit walang laman yung bulsa natin, we must be alive. Amen? Kahit di tayo kumain, alive pa rin. pero tingin ko imposibleng hindi kayo kumain. Maraming paraan para makakain. Maraming baon si Ma'am Dayan. Ma'am Dayan, pakain nga. 'Di ba? O kaya sa mga kaklase, ang daming baon ni Claire. Oh. So share your blessing. Si Esther din maraming baon na pera. So, yan po. So, walang reason. Bakit? Kasi nasa atin na ang kapangyarihan ng Diyos. Binigay sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen po? So, let's pray. Father God, thank you so much, Lord, sa hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita na amin pong napakinggan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito yung nais mo na ma-imprint sa amin, Lord. Yung absolute sovereignty, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na maunawaan namin at yung magandang plano mo, Panginoon, nakasama mo kami palagi, Panginoon, and Lord, walang ibang solusyon sa aming mga problems and difficulties sa aming buhay, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya salamat, Lord, na unti-unti na i-uproot mo yung mga wrong imprint, roots in nature na meron kami, at maghari ang inyong salita, ang accurate gospel sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga remnants na nandirito ngayon, Panginoon, at naniniwala kami na in the near future, Lord, sila naman po, Panginoon, yung magdadala ng accurate gospel. And even yung aming mga teachers na narito, Panginoon, nais mo silang palakasin, nais mo silang bigyan ng strength, Panginoon, sa maghapon nila na paglilingkod sa inyo. Alam namin na in your presence, O God, there is fullness of joy. Kaya anumang yung powerlessness na ito ay tinanggal mo na, Panginoon, sa aming mga physical na katawan. And Lord, sa amin pong mga adults na nandirito, salamat po na binibigyan nyo pa rin kami ng hope in Christ Jesus, na hindi importante kung anong edad namin. Ang mahalaga,
kami po ay nasa inyo at ginagamit mo kami, Panginoon, at ikaw po ang nagpapalakas sa amin. Marami pong salamat, Lord, na hindi kami useless, Panginoon, but we are useful, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.